Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa unang Miyerkules ng gabi ng April. Marahil katulad ko ay nararanasan nyo na ang epekto ng mainit na panahon. Patuloy po nating ipanalangin ang bawat isa sapagkat dahil po sa kakaibang init na ito nararamdaman natin, napakataas ng ating temperature. Hindi lamang dito sa Maynila kundi sa buong bansa po. Yung iba nga po ay kinancel na nila yung kanilang mga classes for 15 days. At sa bahay na lamang dahil nga po sa sobrang init. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong bakasyon nitong nagdaang linggo? Nawa hindi lang po tayo nagpunta sa mga magagandang lugar para makapag-relax sa ating po mga trabaho, kundi nagkaroon din po tayo ng reflection, nagkaroon din po tayo ng pagninilay-nilay at pagpapasalamat sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin 2,000 years ago. Kung paano tayo iniligtas, kung paano nahirapan siya, namatay siya at nabuhay siya na maguli. In that way, mga kapatid, mas magkakaroon po ng direksyon ang atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. Kaya ngayong gabi, sa atin pong pagpapatuloy, buksan na po natin ang ating mga Bibles sa 1 Corinthians chapter 1 verses 4 to 9. 1 Corinthians chapter 1 verses 4 to 9. Sabi po dito, I always thank God for you because of His grace given you in Christ Jesus. For in Him you have been enriched in every way, in all your speaking and in all your knowledge, because our testimony about Christ was confirmed in you. Therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will keep you strong to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord, is faithful. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng Kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa kalakasan na inyo pong patuloy na pinagkakalob sa amin sa kabila ng napakainit ng panahon, ay kami, Panginoon, ay binibigyan mo ng kagalingan, kalakasan, Panginoon, para gawin, Panginoon, ang inyo pong kalooban upang makadalo sa mga gawain na ganito. Salamat, Panginoon, sapagkat may pagkakataon ulit kami na buksan at pag-aralan ng inyong salita. Tulungan mo kami na may angkop namin sa buhay namin ang mga aral namin pong makikita sa inyo pong salita. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Masasabi ko po na ang simula ng 2024 or first quarter ng 2024 ay very challenging. Napakaraming hamon na atin pong mga nakaharap na. Di po ba? Andyan na po yung nasira o nawalan ng bahay dahil sa baha. Andyan na po yung threat ng China sa atin pong bansa. Marami tayong makakilala na nawalan din ng mga boyfriend, girlfriend, mga nag-break. At ang isa po na very prominent na atin pong naranasan, especially ako po naranasan, ay yung pagkawala ng ating pong mga mahal sa buhay or mga kakilala. Simula po nung January hanggang nung March ay meron pong 4 na kakilala ako, malapit sa akin, na umuwi na sa Panginoon. At kung inyo pong mapapansin, every time na kayo ay attend sa mga eulogy ng mga namayapa na, na mga kakilala natin or mahal natin sa buhay, hindi po mawawala yung pagsisisi, or panghihinayang. Hindi mawawala yung mga aamin na meron pang mga unfixed relationships, unfinished business, ika nga. At dun magwi-wish, na sana binigyan pa ng mahabang panahon sila para magkausap, magkaayos, at magawa ang dapat gawin. Ngayong gabi, mga kapatid, hindi po tungkol sa patay ang atin pong pag-uusapan, kundi ito po ay tungkol sa pag-ayos ng problema bago mahuli ang lahat. Sapagkat naniniwala ako sa gabing ito na marami po tayo ng mga problema sa atin pong buhay, sa ating mga relationships, ang mga pinapabayaan lang natin or yung iba nakakalimutan na natin. At kung kailan huli na ang lahat, ay saka tayo magkukumahog, na ayusin ang mga problemang ito. Nawa, mga kapatid, after we listen to this message tonight, ay habang maaga pa,
no po? Habang may pagkakataon pa, habang hindi pa huli ang lahat, ayusin na natin yung ating pong mga problema. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong gabi ay the ability to solve problems. The ability to solve problems. At ito pong bahagi ng unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay isang panalangin ng pasasalamat. Okay? Ito pong unang sulat ni Apostol Pablo ay sinulat niya ayon sa mga Bible scholars between AD 50 to 57, no? During his second missionary journey. At nung sinulat niya po itong una niyang sulat sa mga Corinthian believers, siya po ay nasa Ephesus. At ayon din po sa mga eksperto, si Apostol Pablo daw po ang nagsimula ng gawain dito sa Corinth. At during this time, 1 taon pa lamang na pinapanganak ang mga Corinthian believers or ang Corinthian church. So, kumbaga, sa maikling panahon na yon, ay marami pang mga bagay or mga maling bagay sa buhay ng mga Corinthian believers ang hindi pa nila naisusuko sa Panginoon. Kaya ang sulat na ito, basically, kung atin pong babasahin, ay sulat ni Apostol Pablo para itama, no, i-rebuke, paalalahanan at bigyan ng babala ang mga mananampalataya sa Korinto. At ayon din po sa isang mangangaral, meron pong 10 na problema tayong makikita. No, kung babasahin natin itong 1 Corinthians, may 10 tayong makikita na problema sa church na ito. At lahat ng iyon ay binigyan ng solusyon ni Apostol Pablo. Pero, kung babalikan natin ito pong 1 Corinthians chapter 1 verses 4 to 9, ay mapapansin po natin, no, na sa kanyang sulat, pagkatapos ng kanyang greeting, no, pagkatapos niyang sabihin kung sino ang sumulat, na yan po ang style ni Apostol Pablo pagka siya ay sumusulat, hindi muna siya dumirekta sa kung ano ang kanilang problema. By the way, ang ilan sa mga problema nila ay division, no? Meron silang problema sa mga relationships nila, meron silang problema sa sexual immorality, meron silang problema sa paghabla ng mga magkakapatiran, no, sa korte. Meron din silang problema sa leadership, no? Meron din silang problema sa pagkakandak ng Lord's Supper. Meron din silang problema sa mga spiritual gifts, no, o mga kakayanan or mga kakayahan na pinagkaloob ng banal na spirito. At meron din silang problema sa resurrection at sa muling pagbabalik ng Panginoon. At yung mga bagay na yun po ay binigyan ng solusyon ni Apostol Pablo. Ngunit, gaya ng sabi ko kanina, bakit ito ang una niyang isinulat? Ano po? Pagkatapos niyang i-introduce ang kanyang sarili, pagkatapos niyang batiin sila, ang una niyang sinabi, I always thank God for you because of His grace given you in Christ Jesus. Sinabi niya ang isang panalangin ng pasasalamat sa Panginoon dahil sa biyaya na ibinigay sa kanila dahil sa Panginoong Hesukristo. Kung uobserbahan po natin, ito pong verses 4 to 9, pinapakita po ni Apostol Pablo kung ano sila at kung ano ang meron sila dahil sa Panginoong Hesukristo. At sa kanya, sa verse 10 hanggang sa mga susunod pang mga kapitulo, na binanggit lahat ng mga problema. Ano po ang gustong ipaalam ni Apostol Pablo sa mga Corinthian believers nung sinabi niya ang panalangin ito ng pasasalamat? Okay? Sinabi niya kung ano sila at kung ano ang meron sila. At sa pagbabahagi nito ni Apostol Pablo, doon marirealize ng mga Corinthian believers na dahil sa kung ano sila at kung ano ang meron sila, sila ay may kakayahan na ayusin at bigyan ng solusyon ang kanilang mga problema at ang mga darating pang mga problema. Many times, kaya po hindi natin masolve ang ating po mga problema sapagkat hindi natin alam kung ano ang ating kakayahan, ano ang meron tayo at kung sino tayo. Di po ba? Kaya, iniisang tabi muna natin yung mga problema. Na nakakalungkot, ito ay lumalaki at nanganganak. Yun ang ayaw na mangyari
ni Apostol Pablo, no? Kaya sumulat agad siya. Kahit 1 year pa lang ang Corinthian believers na ito. Kumbaga ay habang bata pa, ituro mo na yung tama, no? Hindi niya inintay na palipasin mo natin ng 5 years or 10 years. Pag hindi nila naayos, saka tayo magbigay ng solusyon. Yun din po madalas ang ating ginagawa, no? Pinapatulog muna natin. Hindi po natin inaayos muna. Naalala ko po nung ako ay naoperahan sa ACL, ang sabi ng doktor sa akin, no? Merong napunit na litid sa tuhod mo. Maliit pa yan. Pero mas maganda kung habang maliit pa yan, ayusin mo na. Ipa-repair mo na. Una, dahil bata ka pa. Pangalawa, wag mo nang intayin na lumaki yan. Kasi mas mahal, no? At mas mahirap ang gamutan at ang therapy. Kaya yun, na-convince ako na ipa-opera agad yung akin problema sa akin po tuhod. At ganyan po ang ginawa ni Apostol Pablo. Habang bata pa ang mga Corinthian believers, habang kaya pang ayusin ang mga problemang ito, hindi na dalawang isip si Apostol Pablo na sumulat. Nawa mga kapatid, ngayong gabi, sa bawat problema na kakaharapin natin, nawa ayusin agad po natin, no? Ang sabi nga po sa Ephesians chapter 4 verse 26 to 27, "Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil." So, ang ibig sabihin po ng talatang ito, ayusin agad natin, no? Huwag nating hayaan na lumubog ang araw, no? Na magkagalit tayo. May mga pilosopo na nagsasabi, paano kung gabi na kayo nagkaaway o nagkaproblema o nagkagalit? Ang point lang po ng talatang ito ay ayusin agad natin. So sa gabing ito mga kapatid, ipinapakita po ng prayer of thanksgiving na ito ni Apostol Pablo kung ano ang meron itong Corinthian believers na magbibigay sa kanila ng kakayahan na ayusin ang kanilang mga problema. At itong dalawang bagay na ito ay nagkaroon sila simula nung tinanggap nila si Jesus bilang sariling tagapagligtas. At ganun din po tayo ngayong gabi mga kapatid. Meron po tayong kakayahan na ayusin ang kahit anumang problema. Mabigat man yan, o magaan, madali man yan, o mahirap. Kung tinanggap po natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas. Balikan po natin ang verse 4. Okay? Ang sabi dito, "I always thank God for you because of His grace given you in Christ Jesus." Okay? Nagpapasalamat ako lagi sa Panginoon dahil sa biyaya na ibinigay sa inyo dahil sa Panginoong Hesukristo. Nung tinanggap natin si Jesus bilang sarili natin tagapagligtas, tayo po ay pinagkalooban ng biyaya ng Panginoon. Madalas na natin pong pinag-aaralan ang kahulugan ng biyaya, di po ba? Pero nais kong paalala ulit sa bawat isa. According kay Chuck Swindoll, ang pakahulugan niya ng grace or biyaya ay, grace is God's favor shown to those of us who don't deserve it, cannot earn it, and will never be able to repay it. Okay? So napakatindi po ng biyayang ito, no? Ang biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon ay hindi po tayo karapat-dapat na pagbigyan, no? Hindi po ito reward sa atin at hindi rin po natin kayang bayaran ito. Ang sabi diyan, it is God's favor, no? Ito po ay pabor ng Diyos or kabutihan ng Panginoon, no? Gaya ng alam po natin, dahil po sa kasalanan, dahil po sa pagsuway natin sa Panginoon, tayo pong lahat ay pupunta sa impyerno, tayo pong lahat ay walang pag-asa, no? Ni katiting para tayo ay makabot sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay banal, ayaw niya ng kasalanan. Ngunit gumawa ng paraan ang Panginoon. Sinugo niya ang Panginoong Hesukristo para pahirapan, mamatay dun sa krus at mabuhay na maguli. Kung atin pong pag-iisip-isipan, no? Ano ang nakita ng Diyos sa atin? No? Ano ang meron tayo para ibigay sa atin ng Diyos Ama yung kanyang only begotten Son, no? Para pahirapan, mamatay at mabuhay na maguli para iligtas kayo at ako. It's all grace. At hindi po natin yan pwedeng bayaran at hindi po yan
gantimpala para po sa atin. So, makita po natin dito, ang nagbigay ng biyaya ay ang Diyos. Hindi po ito nanggaling sa kung sino mang mga tao. Hindi po ito galing sa mga mayayaman, no? Sa mga politiko, no? Hindi po ito galing sa ating mga mahal sa buhay. It is directly coming from God. Ang Diyos lang ang pwedeng magbigay ng biyaya. Alam niyo po mga kapatid, every time na pinag-aaralan ko po itong grace, ay may tatlo po akong naisip, na kahalagahan ito. Na nawa, every time na pinag-aaralan din po natin to, every time na titingnan natin ang ating sarili, na recipient ng biyaya ng Panginoon, ma-realize po natin ang tatlong bagay na ito. Ang una, grace tells us that there is a solution to our problems. Okay? Ang biyaya ng Diyos ay nagsasabi sa atin, nagpapaalala sa atin na may solusyon sa mga problema. No? Pangalawa, it tells us we cannot solve it. Okay? Grace tells us that we cannot solve our problem. No? Kaya kailangan natin ng biyaya. And then ang pangatlo, it tells us that only God can solve our problem. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng biyayang ito, nagkaroon po ng solusyon ang ating pinakamatindi na problema. Hanggat hindi ito binibigay ng Panginoon, wala pong kwenta ang ating pagpapagal. Wala pong kwenta ang ating mga efforts para lumapit sa Panginoon. Sapagkat ang biyaya ng Panginoon ang magpapalapit sa atin, sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon sa biyaya na binigay sa atin. At yan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Corinthian believers. No? May kakayahan kayo na ayusin ang inyong mga problema sa church. No? Dahil binigyan kayo ng biyaya ng Panginoon. At merong patuloy na biyaya na nakalaan ang Panginoon sa bawat isa. Aayusin niya yan through His grace. Na kung ano man ang atin pong mga problema sa family, sa school, sa work, at sa church, kung ito po ay maaayos, kung atin pong gagawin, kung ano ang instruction ng Panginoon, para ito'y maayos, ito ay mabigyan ng solusyon, tayo po ay magpapasalamat sa Kanya. Ang pangalawa na makikita po natin, dito po sa special grace na ito, na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ay kung ano ang dapat nating maging attitude. Sa lahat ng mga nakatanggap ng biyaya, ano po dapat ang ating magiging attitude? Ang sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Marahil memorize ito ng marami sa atin. Pero tingnan nyo ang dapat nating maging attitude once na maranasan natin ang biyaya. Ang sabi dyan, for it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Okay? Dapat tayo po ay hindi magmalaki. Dapat tayo po ay magpakumbaba. Mga kapatid, ganito po. Sa kahit anong problema, sa kahit anong gusto, the first thing na dapat po nating gawin, isa isip at isa puso, para maayos po ito, tayo po ay magpakumbaba. Sapagkat binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon. That's the only time na makikita natin, magagawa nating ayusin ang ating po mga problema. Ang sabi nga po sa Proverbs chapter 15, verses 1 and 2, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. The tongue of the wise commends knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. So, ang sabi po doon sa verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Sa pag-aayos po natin ng mga gusot, ng mga problema, ang sabi po ng pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundong ito, si Haring Solomon, ang sabi niya, a gentle answer turns away wrath. Sa ibang translation, sa King James, a soft answer turns away wrath. Ito po ay aking mapapatotohanan sapagkat every time na kami po ay nagkakasagutan, meron kaming misunderstanding ng aking pong asawa,
every time na may magbababa ng boses, no, pagka kami po ay nagsasabayang bigkas, doon lang po namin naaayos ang aming problema. When we answer gently. Sapagkat ang sabi dito, a harsh word stirs up strife. No, yung masakit, yung mataas, yung pasigaw na salita ay lalo lamang nagdadagdag ng galit. Kaya mga kapatid, ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Corinthian believers. Dahil nakatanggap na kayo ng biyaya ng Panginoon, dapat hindi kayo magmalaki, no? Dapat kayo ay magpakumbaba sa Panginoon at sa bawat isa. At sa pag-ayos nyo ng inyong mga problema, itong special grace na ito na binigay ng Panginoon, dapat magdulot ito ng pagpapakumbaba sa bawat isa. Kumusta po ang ating pag-aayos ng ating mga problema? May alitan ba kayo ngayon ng inyong asawa, ng inyong anak, or sa inyong office, or sa school? When we apply God's Word, masusolve po ang ating pong mga issues, ating pong mga problema. Sapagkat yan po ang unang sinabi ni Apostol Pablo. Nung nag-pray siya, nung nanalangin siya ng may pagpapasalamat, sinabi niya kung ano ang natanggap, no, ng mga Corinthian believers nung tinanggap nila si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Nakatanggap sila ng special grace. Okay? So yun po ang una. Ang pangalawa, hindi lamang special grace ang kanilang natanggap at meron sila, kundi pangalawa, they have spiritual gifts. Ano po? Kung babalikan po natin sa verse 7, sabi dito, therefore you do not lack any spiritual gifts as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will keep you strong to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God, who has called you into fellowship, and His Son Jesus Christ, our Lord, is faithful. So makita natin dito, no, hindi lamang biyaya ng Panginoon, kundi mga kakayahan. Hindi lamang special grace ang binigay ng Panginoon sa kanila, but spiritual gifts, no? Ito ay mga kakayahan. At makikita po natin sa 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11, para saan ito mga kakayahang ito? If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Okay, so hindi po natin iisa-isahin yung mga spiritual gifts na pinagkaloob sa atin. Pero marami po na binigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin na kakayahan. Na itong mga kakayahang ito, hindi natin ito ginagawa o wala tayo nito bago natin makilala ang Panginoon. At dito po, sinabi dito ni Apostol Pablo, yung kakayahan na binigay sa kanila. Ang sabi dito, for in Him you have been enriched in every way, in all your speaking and in all your knowledge. No? So, binigyan ng kakayahan ng Panginoon ang mga Corinthian believers na magsalita ng maayos, ng tama, no? At magkaroon sila ng malalim na pangunawa sa salita ng Panginoon. At ang sabi pa niya sa verse 7 ulit, therefore you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. Ang sabi niya, you do not lack any spiritual gift. Ang ibig sabihin, kayo ay pinagpala ng maraming kakayahan dito sa church na ito. In short, this church is gifted. No? Ang iglesyang ito ay maraming kakayahan. At ano ang punto dito ni Apostol Pablo? Para saan yung mga kakayahang ito? Ayon po doon sa 1 Peter, it is given to serve others and to glorify the Lord. So, ang ibig pong sabihin pala, kung makita po natin yung kakayahan na yun na pinagkaloob sa atin, gamitin natin ito para paglingkuran ang iba. Okay? At para luwalhatiin ang Diyos. Hindi para tayong maitaas, tayong mapapurihan, tayong makilala. Hindi po binigay yan.
Hindi po yan binigay para sa mga bagay na yun, kundi ibinigay po mga kakayahang ito para maglingkod tayo sa mga kapatiran. At para maluwalhati natin ang Panginoon, para masiyahan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ngayong gabi, ano po ang kakayahan na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon? Isa po na masasabi ko na kakayahan na binigay sa akin ng Panginoon ay itong kakayahang magsalita. Sapagkat naalala ko po na ako ay elementary pa. Ako po ay pinapunta sa unahan at pinapakanta ako or pinagsasalita ako kahit tumula. Hindi ko po ginawa. No? At ang sabi nung, ito ay sa Boy Scout, sabi nung Scout Master na, paparusahan kita pagka hindi mo yan ginawa. At alam niyo, pinili ko na lang yung parusa. Kaysa pumunta ako sa unahan, kumanta or magsalita sa harap ng maraming mga tao. Ganun po ako kamahiyain. Pero napansin ko po, nung tinanggap ko ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, binigyan po ako ng Panginoon ng mga salita na sasabihin. No? Binigyan ako ng lakas ng loob ng Panginoon na sabihin kung ano ang pinapasabi ng Panginoon. And I'm sure kayo rin po, gaya na sabi ko kanina, marami pong mga kakayahan na ibinigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. And pag-aaralan po natin yan sa mga susunod na buwan. Ang punto po ni Apostol Pablo dito, because you don't lack spiritual gifts, you can solve your problem. No? Kasi ang purpose nga ng gift na yan na binigay sa iyo ay para paglingkuran nyo ang bawat isa, para patatagin, para patibayin ang kanilang pananampalataya. Hindi para siraan, hindi para wasakin, no? Hindi para itaboy o iwanan o iitsapwera ang mga mananampalataya. Mga kapatid, ngayong gabi, napakahalaga po ng nilalaman ng Thanksgiving prayer ni Apostol Pablo. Napakahalaga ito sa mga Corinthian believers na napakaraming problema na dapat ayusin. Naniniwala ako ngayong gabi na napakahalaga din po ito sa atin. Sapagkat tayo po ay dumadaan at dadaan pa sa maraming mga problema sa buhay na ito, sa maraming mga challenges. Nawa, bago mahuli ang lahat, no po, habang maliit pa, ayusin na po natin. No? Tandaan natin mga kapatid, we have the ability to solve problems, just like the Corinthian believers na sinabi po ni Apostol Pablo. Because we possess the special grace of God, no? Na natanggap natin na nagkaroon tayo nung tinanggap natin si Jesus bilang sarili natin tagapagligtas. And God has blessed us spiritual gifts, no? Para gamitin natin itong mga kakayang ito to serve others, no, to strengthen others, to build up others. Kaya ngayong gabi, anuman ang inyong problema, anuman ang inyong pinagdadaanan, maaayos yan. Basta malaman ninyo that you have the special grace of God and you have the spiritual gift. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin ngayong gabi. Lord, many times nalilimutan namin ito. Kaya iniisintabi namin ang mga problema. Or iniisip namin na wala kaming kakayahan. Pero salamat sa paalaala, sa panalangin ito ni Apostol Pablo, that we have an ability to solve problems. Not because we are intelligent, we are wise, or we are able, but because of the Lord Jesus Christ. Na sa pamagitan niya, binigyan kami ng special grace and spiritual gifts. Tulungan mo kami na gamitin ito sa bawat challenges, sa bawat challenge, sa bawat problem na makakasalamuhan namin sa bawat araw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.